Inayos ang ruta ng mga sasakyan sa Manila Memorial Park kung saan pwedeng pumasok ang mga sasakyan, di gaya sa ibang sementeryo sa Metro Manila. Sa SLEX naman, extended ang dry run sa contactless program para sa pagbabayad ng toll. Saksi si Ian Cruz. Malimit daw naliligaw si Mitch at mga kaanak sa paghahanap sa puntod ng namayapang ina na si Mama Norma. Pero hindi ang asong si Petunia na agad nahanap ang puntod. Kaya napayak na lang si Mitch nang alalahanin na mula nang magkasakit at mamatay ang ina, ayaw na raw umalis sa tabi ng kanyang ina si Petunia. Baby pa kasi yun lagi lang lumalapit kay ma. Nalagaan din ni mami. Kaya dito siya may sakit si mama, lagi na lang siya na sa paanan. Di tulad sa ibang sementeryo, malayang nakakapasok ang lahat ng sasakyan pero inayos ang ruta para hindi magkabuhol-buhol sa loob ng 94 hectares na Manila Memorial Park na may mahigit 1.1 million ang nakalibing. All throughout tayo, sir, one way na po. So intersections po, close tayo. U-turn po tayo dun sa mga farther areas po. Ang puntod ni dating Senador Ninoy Aquino at mga dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino, pirmi ring may bumibisita. Marami ring sumasaglit sa puntod ng namayapang aktor na si Rico Yan. Samantala, maghapon namang naging maayos ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway sa monitoring ng SLEX Manila Tollway Systems Inc. Mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas, maluwag ang daloy ng trapiko. Wala ring naitalang pagbigat ng daloy ng sasakyan sa Skyway at Star Toll sa Batangas. Ang dry run naman ng mga contactless program para sa tollway ay extended ng 2 buwan mula November 1 hanggang December 31. Kaya dapat daw mag-avail na ng RFID ang mga toll users para sa mas maginhawang pagdaan sa expressway. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.